Ayan. Ayan. So, ako ulit, si Tutor Alin, ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Gagawin nating makabuluhan, gagawin nating Webes na hapon ang araw na ito. Talaga naman, pero pansamantala ulit natin na hindi makakasama si Tutor Rena. Hello pa rin sa'yo, si kay Rinette Soriano. Pero dahil bago yan, nais kong batiin ang mga kapwa ko tutors. Yan, mula sa Itulay, DepEd EdTech Unit dahil tayo po ay nagse-celebrate ng unang taon. Yan, maraming salamat po sa mga directors, mga PH namin, sa mga superman and superwoman behind this session yon na kung saan lagi talaga sila nakasuporta. Ito po ang ginagawa po ng bawat isa ay para sa bata at para sa bayan. Okay, happy anniversary Itulay. Ayan, sa atin pong pagpapatuloy ay tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo sa ikalawang markahan. Ang ating tatalakayin ay pagtukoy at pagsusuri ng ginampanan ng kababaihan sa sinaunang kabihasnan sa Asya. So ibig sabihin, ano kaya ang mga importante itong pag-uusapan natin, hindi lang noon at ngayon ay marami ng pagbabago. Kaya titignan natin ano ba o babalikan natin ano ba yung mga kaganapan noon. Ayan. Hello po kay Aliyah Milo from Ramon National High School. Aliyah Beatrice. Yan. Yan. Hello din po sa inyo, Ma'am Sherlyn Santos Tapales. Lawrence Hermie Pastor Zamora, Marvin Capulong. Ayan, magandang hapon. At maaari pa rin po ninyong i-share ang live stream na ito upang mas marami pa tayong matulayan ng pagkatuto. Okay, gayon din kay Tristan Malit. So titignan natin, ano ba ang inaasahan na maunawaan natin? Una, natutukoy ang gampanin ng kababaihan sa sinaunang kabihasnan at ang ikalawa naman ay natataya ang kalagayan ng mga kababaihan sa sinaunang kabihasnan. Okay, parang ang bigat ng mga salita, natataya ang kalagayan at the same time natutukoy ang gampanin. Ano-ano nga kaya ang gampanin at kalagayan ng mga sinaunang kababaihan? Malaki kaya ang pagpinagkaiba noon at ngayon ng mga kababaihan. Okay, So, sa ating pagpapatuloy, ating suriin, picture perfect. Gamitin ang unang pantig ng bawat larawan upang mabuo ang ating tatalakayin. Isulat sa comment section ang kabuuang sagot. So, pwede bang meron ako nakita dito kanina, kung sino ang ready, pwede bang magbigay sa akin ng all smiles. Yon, gusto ko yung smiley, talagang labas yung ngipin. Pwede ba? Kung ready na kayo, magpakita kayo sa akin o kaya naman ay mag-send kayo ng smiling emoji o nauna na dyan si Alriza. Ayan, thank you Alriza. And ayan. Yan, ang mga nanonood pa rin sa atin ay mula sa LFG Diamantina National High School, Cabanatuan, Isabela. Gayon din sa Macabebe High School. Meron din from from San Vicente National High School, Lubao, Pampanga. Ayan, from Abuyod National High School. Yes, hello po sa aking mga kapwa-guro mula sa Abuyod National High School. Ayan. Meron din from Ramon National High School. Ayan, And Bekuran High School. Special Science Class, 7 St. Matthew. Ayan, mukhang talagang bigatin ang aking mga
ang ating mga viewers today. Yan, from Bianca Irish, Jane, Aliyah. Ready na talaga ang bawat isa. Bumabaha na ng smile. O bakit parang si Marvin ay natatakot ba si Marvin dito? Okay, dahil dyan, tignan natin ang mga larawan. At yung unang pantig ha, unang pantig, bubuuin ninyo yon ha? Okay, let's start. Ano kaya yan? Ayan. Sige, tignan natin kung sino ang unang makatamang sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Pantig ba yon yung unang ano? Ayan, meron kayo makakakuha ng tamang sagot. Ayan, sa sobrang ano nila, ready. Yan, meron dito from Bago Elementary School, grade 3, Pilar, teacher, si Ma'am Larami Hill, Larami Suazo Seniza, grade 4, Mascardo. For Mascardo, teacher Maricel Aton Ado Dacuno, grade 5, Ponce. Ang teacher niya ay si Mr. Sam Bakalanmo. Ayan, tignan mo. Naaalala pa rin nila, no? Oh, may nagsagot na. May sagot na dito si Amor Espiritu. Sino pa kaya makakakuha ng tamang sagot? O tama ba ang sagot ni Amor at ni Andrea? Abangan natin kung tama ang kanilang mga kasagutan. Gayon din si Diyosa Espiritu. Pare-pareha sila ng sagot Talaga bang kababaihan ang sagot? Okay, check nga natin. Paano kaya sila nag-come up na kababaihan ang sagot? Okay. Sige, i-reveal na natin yung matalinhagang kasagutan dahil ang perfect answer ay tama kayong lahat, kababaihan. Paano nyo ba naisip na kababaihan yung nire-represent ng mga larawan? May kaugnayan ba yung mga larawan na ito na ipinakita sa salitang kababaihan? Meron ba itong kinalaman o meron ba itong kaugnayan sa salitang kababaihan? Ayan, maghintay nga tayo. Ano kaya ang kinalaman? Feeling ko kasi lahat yan may kinalaman. So, while waiting for your answer or for your ideas, bibigyan ko kayo ng isang idea. Batsa. Para saan ba ang batsa? Sino ba usually ang gumagamit ng batsa? Okay. Tapos meron dyan ilaw. Diba? Tapos meron dyan mga papiging. Ayan. Sabi dito ni Samantha Blasi, yung ilaw po ay sa ilaw ng tahanan po, paglalaba. Yes. Sino ang pangunahing gumagawa ng mga labahin? Sino yung itinuturing natin na ilaw ng tahanan? Ayan. Sino ba yung mga yon? Bakit may kamay? Bakit meron dyan aso? Aso ba ang tawag sa kanya? Okay. Ayan, sabi dito ni Kerubin, yung ilaw po ang nagre-represent sa ilaw ng tahanan na ina po o nanay po. Ayan, ang gagaling talaga. Ang naglalaba ay ang kanilang o ang ating mga nanay. Bibihira ang mga tatay na naglalaba, no? Ang babae ang naghahanda ng pagkain para sa pamilya. Yes. Yan, sabi naman dito ni Tristan Malit, aso o si bantay. May kinalaman ba si aso o si bantay sa isang nanay? Okay, sabi dito ni Alriza, kamay ang ginagamit sa pag-aaruga, ilaw ang tahanan
na mga ina, batya, nanay ang naglalaba, handa, karamihan, mga babae ang gumagawa. Yehey! Ang galing naman ni Alriza, palakpakan ng sarili. Gayon din si Lawrence Hermie Pastor, naghahanda ng mga pagkain ang ating mga nanay o mga kababaihan. Ang gagaling, ang lalawak talaga ng inyong mga kaisipan, ano. Though maaaring ang iba ay nagbabago-bago sa patuloy na pagbabago din ng panahon, pero hindi mawawala sa ating paligid o hindi mawawala sa kultura ng tao na ang babae ang siyang kumikilos, siya ang naglalaba, siya ang nagbabantay, siya ang itinuturing na ina o ilaw ng tahanan at siya rin ang tagapangalaga at pagbibigay, tagapaghanda ng pagkain para sa pamilya. Okay? Handa pa rin ba ang bawat isa para sa ating talakayan? Give me a heart, please. Okay, ayan. Alam ko, ready pa rin dahil ang marami pa rin nagko-comment. Ano? Maraming salamat sa inyong pakikiisa pa din. Ayan, ready na siya. Ready na si Alriza. Okay. Ano kaya ang kalagayan ng mga kababaihan sa sinaunang kabihasnan sa Asya? Meron ba kayong idea kung ano yung kalagayan ng kababaihan sa Asya noon? Noon, ha? Kalagayan ng mga kababaihan sa Asya noon. Yan, ang daming heart. Yan. Masasabi nyo ba na ang mga kababaihan noon ay masaya o malungkot? O kaya naman, masasabi nyo ba na ang mga kababaihan noon ay protektado? O kaya ay, ayan, sabi dito ni Alriza, noon po, nasa bahay lang po ang mga kababaihan. Talaga ba? Okay, sa ating pagpapatuloy ng ating tatalakayin ay malalaman natin kung ano nga ba ang kalagayan ng mga kababaihan noon na maaari nating ikumpara sa ngayon. Okay, noon po, hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga babae na makapag-aral at tanging sa bahay lamang. Sabi din ni Kerubin. Sa gayon din sabi ni Josa, mahirap po ang kalagayan ng mga kababaihan noon. Okay, kung titignan natin, talagang meron na kayong mga idea kasi alam ko na sa simula pa naman noon, nakikita na ninyo, pati sa inyong pag-aaral, na ang mga kababaihan ay hindi agad nila nakuha ang tinatawag na respeto ng mga kalalakihan. Dahil ayon sa kanilang mga paniniwala, ang mga kalalakihan lamang ang may karapatan sa buhay. Ano? Okay, hindi pantay. Sabi dito ni Kerubin, hindi pantay ang natatamasang oportunidad ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Ganon din kay Bianca, mababa po ang tingin sa mga kababaihan. Sabi naman ni John Paul Moreno, ang aming SSG president. Sabi niya ay sa tingin ko po, hindi, dahil hindi pantay ang karapatan noon ng mga kababaihan. Okay, so dahil dyan, simulan na natin. Tuklasin natin, kababaihan sa paniniwalang Asyano. Sa sinaunang kabihasnan sa Asya, ang mga tao ay may pinaniniwalaang mga diyosa. Isa sa mga patunay na ito ay ang mga petroglyphs sa Hilagang Asya na naglalarawan ng mga hayop at mga babaeng shaman na may sungay. Okay, dahil dito, di ba, kung titignan ninyo, meron tayo, ngayon inilalarawan na lamang ito sa mga cartoons, sa mga Japanese cartoons, di ba? Meron silang mga tinatawag na shaman. Ito yung mga Diyos at Diyosa na laging kapiling ng mga tao, lalo na sa pakikipaglaban. Pero ang pinagmulan pa nito sa sinaunang panahon, nakita na nila ito sa mga gilid ng mga kuweba na naiguhit ng mga sinaunang tao na nagpapatunay na simula pa noon, meron na silang pinaniniwalaan na mga Diyos
lalong-lalo na ang mga diyosa. Isang patunay dito ay ang mga kinikilalang Diyos ng iba't ibang bansa. Halimbawa, katulad sa Mesopotamia, meron silang Inanna na Diyos ng pag-ibig at kaligayahan. Samantalang sa Japan naman ay may Diyosa ng araw na kinilala naman nila bilang si Amaterasu o Mikami. Okay, kung titignan natin, ang bawat bansa ay merong mga kinikilalang Diyos at Diyosa. Mataas ang pagtingin nila sa mga Diyosang babae dahil nakikita nila ang kahalagahan ng mga Diyosang ito. 'Di ba? Ayon sa kasaysayan ng Japan. Nagmula daw ang Japan nang magkaroon ng pag-iisang dibdib ang dalawang Diyos. So ibig sabihin ang mga pinuno ng ang mga Japanese noon ay nagmula sa tinatawag natin na anak ng langit dahil nagkaroon ng pag-iisang dibdib ang dalawang Diyos, 'di ba? Okay. Sabi dito, noon po wala pa ang masyadong katungkulan ng mga kababaihan. Mas angat ang mga kalalakihan. Alam nyo ba, isa kasing patunay na talagang kalalakihan ang angat at ang kalalakihan lamang ang may kakayahan mamuno dahil ang mga kalalakihan lamang ang may kakayahang mangaso at lumaban sa mga mababangis na hayop. Ayon. Yan. Sa Timog Silangang Asya, ang mga kababaihan ay pinaniniwalaang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Kaya sa isang banda, kinatakutan din sila, kinatakutan yung mga kababaihan dahil maaari daw nilang gamitin ang pakikipag-usap nila sa mga Diyosa o Diyos para sila ay kalabanin. Pero yun lamang ay kanilang mga kabilang sa kanilang tradisyon at kultura. Ayan. Ang mga kababaihang nasa mataas na antas ng lipunan ay ang mga babaeng pari o priestess, miyembro ng makapangyarihang pamilya, ang mga marurunong bumasa at sumulat, ang mga humahawak ng mabibigat na katungkulang administratibo. Okay, hindi lahat ng mga kababaihan ay may kakayahang mamuno. Sila lamang, yung mga babae lamang na namumuno ay yung mga may matataas na antas sa lipunan, lalo na kung sila ay nagmula sa mataas na pamilya. Okay, kumbaga parang kung ang kanyang magulang ay galing sa mga hari o kaya naman ay reyna, syempre magiging consider din siya na mataas, kabilang sa mataas na pamilya. Pero kung siya naman ay, kung halimbawa ang kanyang mga magulang ay mga ngaso o kaya naman ay nangingisda noong unang panahon, hindi sila kabilang sa mga tinatawag na matataas na tao. Okay, So, noon pa man, nagkakaroon na ng leveling. Kumbaga, kung mayaman ka, dapat nasa taas ka. At kung mahirap ka, dapat nasa baba ka. Lahat lamang ng mga mayayaman ay maaaring yun, sila lamang yung mga may hawak ng mabibigat na katungkulang administratibo. Yon. Samantalang yung mga tinatawag natin na mga mahihirap, okay, sila, lamang sila, hindi na magbabago ang kanilang buhay dahil habang buhay silang mahirap na lamang. Ganun sa kanila noong sinaunang panahon. Mamaya, i-compare natin. Okay. Magkakaiba ang katayuan ng kababaihan sa iba't ibang lungsod, ngunit nabago ito sa paglipas ng panahon. Unti-unting bumaba ang kalagayan at nawala ang kapangyarihan ng mga kababaihan sa panahon ng Assyrian. Okay, kung titignan natin,
Sa simula ay nagkaroon sila ng pagturing sa mga kababaihan, nirerespeto nila ang mga kababaihan. Ngunit nang dumating na ang panahon ng mga Assyrian, dito na nagsimula na nagkaroon na ng parang nagbago na ang lahat. Yung mga dating nakasanayan na ay hindi na maaaring gawin. Okay. Yun. Sabi dito, mula sa mataas na miyembro ng makapangyarihang pamilya. Yes. Kaya lagi niyong tatandaan kailangan irespeto ng bawat isa ang apelyido ninyo. At the same time, hindi lamang yon, parehas pa din ang pagrespeto ninyo sa inyong mga magulang. Ayon. Kasi, lagi niyong tatandaan, dala ninyo ang apelyido ng inyong mga magulang. So kung ano yung mga nakikita nila sa inyo, gusto nyo ba ibalik nila yon sa inyong mga magulang? Lagi nating iisipin na mapababae man o mapalalaki, kailangan ay tinitignan ninyo ng pantay at hindi mapanuri. Yan. Yan. Ito ang kalagayang legal at tradisyon sa panahon ng Assyrian. Una, nagsimula ang batas na ang mga babae ay magsusuot ng belo sa publiko. Belo, kumbaga, di ba sa kasalukuyan, mayroon tayong mga nakikitang mga nakabelo sa loob ng simbahan, yung mga matatanda, o kaya naman sa mga madre. Pero kadalasan, may makikita din tayo na mga Muslim, 'di ba? Na covered yung kanilang mga mukha. Mamaya meron din 'yon. Okay. Itinuturing na pagiging asawa at ina lamang ang tunguhin ng isang babae. At dahil doon, ang babae ay dapat maging tapat, nakabiyak, at dapat niyang pagsilbihan ng tapat ang kanyang asawa. Yun lang yun yun ang kumbaga para sa mga Assyrian, kailangan ang babae ay para maging asawa at maging ina lamang. Yun, kumbaga, yun na yun. Hindi ka na pwedeng mamuno, hindi ka pwedeng maging isang kaibigan ng iba. Kailangan nakatuon ang iyong pag-iisip at ang iyong buong pagkatao sa iyong asawa. Samantala, sa China, ang pinakamahalagang tungkulin ng babae ay magluwal ng sanggol na lalaki. Okay, sa kanila 'yon di ba? Para sa kanila, importante na magkaroon ng anak na lalaki. Kasi lalaki ang mamumuno. Lalaki ang magdadala ng apelyido. 'Yon. Ang pagiging baog o walang kakayahang magluwal ng sanggol ay maaaring maging dahilan ng diborsyo. Okay. So, dahil dyan, di ba, yung mga Chinese, kung titignan mo, karamihan sa kanila talagang pinahahalagahan nila ang mga anak na lalaki. Meron din silang isinasagawa ang China. Sinasalamin ang mababang antas ng babae sa kaugalian na foot binding. Ito ay pamantayan ng kagandahan at antas sa lipunan ng isang babae. At nagsisilbi rin itong paraan upang mapanatili silang nakaupo para mapagtuunan ng pansin ang paggawa ng kasuotan at iba pa. Okay, eto yung pagkapanganak pa lang ng isang babae, babalikuin na nila yung paa. Yan, ganyan. Yung straight lang ay yung hinlalaki sa paa. Tapos, ang nasa ilalim nun ay yung mga kasunod ng daliri. Yon. Isa itong paraan para ma-assure nila na yung babae ay nakaupo lamang para ang pinagtutuunang pansin lamang ay yung paghahabi ng tela o kaya naman ay paggawa ng mga palayok. Ganun ang ginagawa ng mga Chinese noon para masigurado nila na ang kanilang mga kababaihan ay yun lamang ang gagawin. Ayan, di ba? Kung titingnan nyo, to the extent na sasaktan nila yung mga kababaihan. Yon. Halimbawa naman, walang kakayahan si nanay o kaya naman ay yung mga kababaihan nila na magluwal ng anak. Ang gagawin, pwede silang mangaso, pero bibihira silang makapag-asawa. O kaya naman, sila yung mga tinatawag na diborsyada.
Yon. Ayan. Para naman sa lipunang Muslim, may mga kaugaliang sumasailalim sa mababang antas ang kababaihan. Ito ay ang kaugaliang purda, na ang ibig sabihin ay belo sa salitang Persian. Layunin ng kaugaliang ito ang ipaalala na tanging asawang lalaki lamang ang may karapatang makakita sa kanyang asawa. Kaya kung papansinin ninyo, sa lahat ng mga Muslim countries, mapapansin niyo ang mga kababaihan, limited din. Hanggang sa ngayon limited ang karapatan ng mga kababaihan. At ang mga kababaihan doon ay nababalot sila ng mga belo. Yon, yung tinatawag nga na purda. Kasi kailangan ang makakita lamang sa kanila ang makarecognize lamang sa kanila ay yung kanilang mga asawang lalaki. Ayan. Yan, feeling ko nakikinig pa ba ang lahat? Okay, nakakakuha pa kayo ng idea sa sa ating tinatalakay. Nawa ay nasusundan ninyo ang ating talakayan. Dito, kanina ko pa nakikita tong mga nagko-comment from Pampanga High School. From Pampanga High School. Dito, Carlo Miguel Malonzo. From Pampanga High School, Region 3, City of San Fernando, Pampanga. Gayon din kay Larika Mandap, Carl Jorens Gabayan, Tumamaw. Ayan. Tapos si Josiah Malyari, 7 Cream. Larika Mandap. Ayan. Si Ralph Daniel Malonzo. Lawrence Hermie Pastor Zamora. Yes, they are still watching. Thank you po sa inyong patuloy na pakikiisa at pagpapanood at pagsubaybay sa ating mga sessions. Ayan. John Dexter Malyari, Zuleika Jamila Razon. Ayan, Fritz Gerald Acerit. Sa China po, kapag babae ang iniluwal, ang sanggol, pwede pong i-divorce ang babaeng asawa. O di ba parang kasalanan pa ng mga kababaihan na babae ang kanilang iniluluwal. Pero patuloy nga, katulad ng sinabi ko din kanina, nagkaroon pa rin naman ng mga pagbabago at paggalang. Lalo na nang pumasok ang sosyalismo sa China. Pero dun pa tayo muna sa susunod. Ayan, Krishnel Lawagan from Bagnos Integrated School, SDO Isabela. Tapos Zaijan Gabriel Magtoto. Yan. Sa UAE po, nakabalot pa sila ng abaya ang mga kababaihan. Yes, kasi kabilang UAE sa Muslim country. Yan. Yan, balot na balot ang mga kababaihan. Yes, Kerubin. Kasi talagang sa paniniwala nila, kailangan yung asawa lang nilang lalaki ang makakakita sa kanila. Nagkaroon nga ng pagkakataon na bawal mag-drive ang mga kababaihan sa mga Muslim countries. Maraming ipinagbabawal sa mga kababaihan sa mga Muslim countries. Kasi isa itong kapag halimbawa isa itong pagpapakita na kailangan yung lalaki yung magda-direct o mangunguna sa kanila. Yon. Kaya sa karamihan sa mga Muslim countries, kung papapansin niyo, ang mga kababaihan ay walang boses o kaya naman walang boses na halimbawa sa pamumuno o kaya naman ay kahit sa loob ng kanilang pamilya. Usually at kadalasang nasusunod ang mga kalalakihan o ang mga lalaki. Ayan. James Matthew. Yan. Audrey Subia. Yan. Hello din po sa iyo, Tutor Donna. Ashley Dayan Dailo from Kisao Memorial National High School, Paete, Laguna. Hello. Yan, Andrea Cruz, Marvin Kapulong, ayan.
Carlo Miguel Malonzo. Ayan, ang dami na nilang different schools, ano, yan. Yun yung mga pangunahin nilang layunin sa pagpapasuot sa mga kababaihan ng tinatawag natin na purda o kaya naman ay yung sinabi kanina na abaya. Yun yung mga reasons. Kaya kung titignan ninyo ha, madalas na makakasalubong nyo yung mga kababaihan na ka-black. From head to toe, naka-black sila na maluluwag na kasuotan. Parang may tawag sa kasuotan na yon. Tapos ang makikita nyo lang sa kanila, ito lang, yung mata lang. Yan, ganon. Hindi mo pa masyadong makikita din yung, or hindi rin nila ipinapakita yung kanilang mga kilay. Kasi kailangan na makarecognize lang sa kanila o ang makakakita lang ng kanilang mukha ay yung kanilang mga asawa. Ganon kahihigpit sa mga Muslim countries. Samantalang sa Japan, bago umiral ang feudalismo ay may karapatan ang parehong anak na babae at lalaki na magmana ng ari-arian ng kanilang magulang. Ngunit, naglaho ang kaugaliang ito noong panahon ng Kamakura at Ashikaga Shogunate. Kasi dito sa panahon na ito, mas pinararangalan na rin ang mga kalalakihan dahil patuloy nga na kinikilala nila ang mga kalalakihan dahil sila lamang ang sila yung ang mga kalalakihan ang may kakayahang makipaglaban at panatilihin ang kapayapaan sa isang lugar ayon sa kanilang mga paniniwala. Kaya kung titignan ninyo, sa mga ginagawang cartoons ngayon ng Japan, patuloy pa rin nilang kinikilala ang mga kalalakihan. Though merong mga restrictions, pero kinikilala na rin nila ang ilang karapatan ng mga kababaihan, pero mas malaki pa din ang agwat ng karapatan ng mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Okay. Ngayon, meron din sa Japan na pinaniniwalaan na may 5 kahinaan ang mga kababaihan. Una na dyan ay ang pagiging hindi masunurin. Ikalawa, madaling magalit. Ikatlo, masama ang bibig. At ikaapat, madaling magselos. At ikalima, mahina ang ulo. Okay. Sa mga kababaihan na aking tagapakinig, meron ba ditong makapagsasabi na ang lahat ng kahinaan na ito ay nasa inyo? Hindi kayo masunurin, madali kayong magalit, masama ang bibig, madaling magselos, mahina ang ulo. Naniniwala ba kayo na kahinaan ito ng kahinaan ito ng mga kababaihan? Ayan, meron dito. Sabi ni Tutor Donna, totoo yan, Tutor Aline, kasi aminin man natin, may mga sexism talaga noon. Yes. Sabi din naman ni, yan, ang defensive dito ni Tutor Maika. Hindi po mahina ang ulo ko. Tinatanong ko lang naman po, Tutor Maika. Okay. Sino ba dito yung mga kababaihan o mga mag-aaral na babae, cuties na babae na mahina ang ulo, madaling magalit, madaling magselos, masama ang bibig, ganon. Meron ba? Siyempre, walang aamin, girls. Alam niyo yan, walang aamin. Sabi din dito ni Aliyah Milo, hindi naman po lahat. Siguro meron lang sa kanya. Madaling magselos? Okay, ayan. Siguro kahinaan natin yung number 2, 3, at 4. 2, 3, at 4. Yan, magalit, masama ang bibig at magselos. Pero, alam naman natin na ang mga kababaihan ay masunurin at matatalino, brainy, tulad din ng mga kalalakihan. Okay, yan. Sabi dito ni Alriza, minsan po madaling magselos. Ayan. Okay, sabi naman dito ni Lawrence. Sabi ni Lawrence ay,
Sa Japan lang daw yan. Yes, pero kasi kung titignan natin sa ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang mga kababaihan, hindi mo masasabing totoo yung mga yan. Lalo na sa mga sa mga Pinay, sa mga Pilipina, hello. Hindi hindi sila madaling magselos. Hello, ang gaganda kaya ng mga Pilipina. Hindi sila nagagalit. Ay naku, hindi ako galit ganon. Hindi ako nagsiselos, ang ganda ko para magselos, ganon ang mga sinasabi ni Tutor Jessica. Tama ba, Tutor Jessica? Yan. At saka hindi mo masasabi na mahihina ang ulo nila dahil mas mauutak ang mga kababaihan. Yeah. So, with that, okay? Sa palagay ko naman, hindi papayag ang bawat isa. Ang alam ko po, palaban ang babae sa Pilipinas, yes. Kung hindi, walang lumalaban sana ng mga politiko, di ba? Titignan nyo equally, nagkakaroon din naman tayo ng pangulo na mga babae. Nagkakaroon din tayo ng mga tinatawag nating CEO, top companies na pinamumunuan ng mga kababaihan. Kaya, equally divided pa rin talaga ang mga babae at lalaki. Lalo na kapag sinamahan pa ito ng sipag at tiyaga. Okay, no? Yan. Sa pangkabuuan na ito, kalagayang legal at tradisyon sa Asia. Yan. Ang mga kababaihan ay isang mahalagang bahagi sa loob ng tahanan. Okay, may pinaglalaban si Tutor Jessica. Yan, wala sa bokabularyo ko yung selos, lalo na kung single ka. Tama naman, Tutor Je. Okay, kaway-kaway sa mga single, pero be proud, malaya ka. Ikalawa, ang babae ay ikinakasal hindi lamang sa lalaking mapapangasawa, kundi sa buong pamilya ng lalaki. Usong-uso yan. Kaya yung ibang pamilya, meron tayong mga tinatawag na mga extended families. Yon. Meron pa, ang pangunahing tungkulin ng kababaihan ay ang magsilang ng anak at pagtuturo ng mga gawaing tulad ng paghahabi at paggawa ng palayok. Isa din dito, maaari din silang maging concubine ng isang lalaking may mataas na antas ng buhay sa lipunan. Ano ang ibig sabihin ng concubine? Sa madaling salita ngayon, sa present word natin ngayon, pag sinabing concubine, ito ay yung mga tinatawag na kabet. Ito ay noon pa noong sa unang panahon pa meron ng ganito. Isinasama pa nila ito sa loob ng kanilang tahanan. Dalawa ang kanyang asawa, yung isa yung original o yung pinakasalan niya, tapos magkakaroon pa siya ng tinatawag na concubine. Yon. Ngayon, sa mga Muslim din, nirerespeto din natin sila dahil meron din silang tinatawag na parang may kakayahan din silang magpakasal sa ilang babae. Pero kung meron silang kakayahang buhayin yung pamilya na bubuuin nila sa ibang babae. Ganon. Meron ngang merong palabas yata sa Channel 7. Yon. Pero don't worry. Yun yung mga kampanya ng mga kababaihan noon. Noon 'yon. Yan. Ang kababaihan ay may mga gampanin lamang sa loob ng tahanan at limitado ang pagkakaroon ng mga tungkuling panlipunan. Okay. At sa mga kababaihan, nakaatas ang pagtitipon at paghahanda ng pagkain. Yon, sabi din dito ni Alriza, sa mga Muslim po, pwede po silang mag-asawa ng higit sa isa. Yes. Basta kaya nilang buhayin. Tama yon, basta kaya nilang buhayin. Yon. Kaso 'di ba kung mapapanood nyo, kadalasan sa mga napapanood natin, ang nagiging problema ay maraming asawa tapos iniiwan nila yung mga original nilang asawa. Wag ganon, 'di ba? Yan, kasi hindi naman tayong lahat ay Muslim. Okay, meron din diyan tinatawag dito, sabi ni Aliyah, legal wife. Yan. Ayan, naglabasan ng mga palabas. May legal wife yata dun sa channel
hindi ko alam kung anong channel yun, basta may legal wife, tapos meron din yung kay, pwede ba ako magsabi ng pangalan ng artista, basta yung gwapong lalaki, na meron din siyang mga, pero parang Muslim culture yon yung pinoportray nila doon. Okay, next. Yan. Ito na ang matinding katanungan natin. Yan. Naniniwala ba kayong ang mga kababaihan ay nararapat lamang manatili sa loob ng tahanan? Ayan. Sa inyo bang palagay, dapat ba ang mga kababaihan ay nananatili lamang sa loob ng inyong o ng kanilang mga tahanan? Ayan. Sabi dito ni Marvin Kapulong, kaya mag-aral po ng mabuti para kayang buhayin ang mga pamilya. Yes. At the same time, hindi naman natin ine-encourage na mag-asawa ng marami. Kailangan yung loyal and faithful ka lang sa iisa. Yan, ganon. Para sa akin po, sabi dito ni Bianca, para sa akin po, hindi. Dahil may karapatan rin po kaming lumabas para makapagsaya. Yes, of course. Gayon din, sabi din si Ma'am Ami to, Ma'am Ami magpantay sa Lazar. Hindi po. Sabi din ni Aliyah, hindi po ma'am. Paano po yung mga single ma'am? Yan. Sabi naman ni Tess Cristobal, opo, nung Ottoman Dynasty. Yan. Noon, pwedeng sa bahay lang sila. Taga-suporta sa mga anak at asawa. Sa ngayon, hindi na, kasi may kakayahan na tayo na kaya ng mga lalaki upang sumuporta rin sa pamilya. Yes, hindi po, kasi maraming nagagawa ang mga babae na aminin man natin na hindi kaya ng ibang lalaki. Tamang-tama ka dyan, Kerubin. Meron, lagi niyong tatandaan ha, merong mga bagay na kaya naming gawin o kayang gawin ng mga kababaihan na hindi kayang gawin ng kalalakihan. At the same time, ay meron ding kakayahan ang mga kalalakihan na hindi kayang gawin ng mga kababaihan. Kaya tanggapin na natin yung individual differences natin. And we should respect our differences. We should respect and we should accept all differences. Kasi lahat naman yon ay merong reasons. Ayan. Aba, ito pa lang yung tanong ha, hindi pa tayo tapos. Pero tignan nyo, ang dami na kaagad nagko-comment. Ayan. Sige, tignan natin pa. At huwag kalimutan ang ating kinabukasan dahil ang edukasyon ang susi ng katagumpayan sa buhay. Ang galing talaga ni Carlo Miguel Malonzo. Hindi po, dahil kung ano ang kayang gawin ng mga kalalakihan ay kaya rin pong gawin ng kababaihan. Yes, that's girl power. Kung ang mga lalaki ay kayang buhayin ang pamilya niya, okay lang, para kulang. Yan. Sa old tradition, ang babae ay taong bahay lang. Alam lang nila ang mag-alaga at maglinis ng bahay. Ngayon, empowered na ang mga kababaihan na madaming abilidad. Yes, dumarami na ang abilidad ng mga kababaihan. Minsan nga, yung ibang gawaing panlalaki ay kaya na rin gawin ng mga kababaihan. But, hindi natin pwedeng i-disregard ang kakayahan talaga ng mga kalalakihan. Kailangan lang po itrato ang bawat isa ng pantay, mapababae man o lalaki. May kanya-kanya po tayong kakayahan. Sabi ni Alriza, yon, tamang-tama naman yon. Lagi naman nating tatandaan, yun din yung katulad ng sinabi ko kanina. Pantay, may respeto, at respetuhin natin at tingnan natin ng pantay ang bawat isa. Mayroon tayong mga kakayahan. Lagi niyong tatandaan ha, ito. Mangangailangan tayo sa bawat isa. Hindi dahil magaling kang babae, hindi mo na kailangan ng malakas na lalaki. Hindi dahil malakas kang lalaki, ay hindi mo na kailangan ng magaling na babae. Kaya, ano lang yan, same lang yan. Dapat, lagi lang heart, lagi lang love ang ipag-iiral natin. Ano?
Yan, Aaron Clever Condino, watching from Bagnos Integrated School SDO Isabela. Yan, kailangan po kasi talaga may mag-aalaga sa mga anak nila. Ang lalaki ang magtatrabaho at ang babae ay sa bahay. Yes, meron din mas sinasabi dito. Sabi din dito ni Samantha Blasi, equality. Yes. Ano, yan, ang gagaling talaga ng ating mga chuties. Dahil dyan, meron tayong isang pagsubok na gagawin. Basahin at unawaing mabuti ang pangungusap. Piliin ang letra ng angkop na sagot. Isulat ang inyong sagot sa comment section. Unang tanong. Ang mga kababaihan ay binibigyan ng blank na pagtingin sa sinaunang kabihasnan. A. Mataas. B. Mababa. C. Pantay. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan. So, habang inintay natin yung kasagutan nila dito, sabi din dito ni Kerubin, maraming skilled women po sa lipunan at bigyan natin sila ng chance. Yes. Marami. At different ages. Tignan nyo ha, isang halimbawa nito. Ang bodybuilding at the same time ay yung weightlifting sa simula ha, sa Greece. Sa Greece, nagsimula yon sa mga kalalakihan. Ang Olympics, kailangan lalaki lang ang naandoon. Pero sa Pilipinas, tignan natin, ang Pilipinas, sino ang unang naka-gold sa weightlifting? Di ba, babae? Yon. Kaya kung titingnan, kaya lagi natin tatandaan na irespeto natin ang bawat isa. Meron tayong kaya na hindi nila kaya at meron silang kaya na hindi natin kaya. So let's check the answer. The right answer, okay, meron na dito magkakaiba ang sagot nila, A, B at C. The right answer is letter B, mababa ang pagtingin sa mga kababaihan. Ikalawa, ang pagsusuot ng belo ng mga babae sa lipunang Muslim ay isang paalala na blank. A. Asawang lalaki lamang ang maaaring makakita sa kanyang asawa. Letter B. Ang kanilang mga mukha ay may di kaaya-ayang tingnan. O letter C. Kailangan itago ng babae ang kanyang itsura. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan. Agad ang bilis Tutor Je ha? Bakit gano'n ang sagot mo, Tutor Je? Okay, the right answer, check natin. The right answer is letter A. Kailangan asawang lalaki lamang ang makakita sa kanilang mukha. Ikatlo, tinawag na blank ang klase ng mga paa ng Chinong babae na sumasalamin sa mababang antas ng mga ito. A. Luntian feet. B. Lotus feet. O letter C. Chicken feet. The right answer is... Ay, may sagot na agad si Kerubin, ha? The right answer is... Yan, sabi dito din ni Lawrence, ni Alriza, ni Kerubin, ni Josa, ni Tutor Maika. Ang tamang sagot ay... Yan, lotus feet. At ang chicken feet ay masarap kainin, lalo na kung adobo at inihaw. Next, number 4. Sa sinaunang kabihasnan, maaaring maging blank ang isang babae ng isang lalaking may mataas na antas sa buhay sa lipunan. A. Wife. B. Porcupine. O letter C. Concubine. Aba, may sagot na kaagad. Ayan, ulam daw yon ni Tutor Je. Pahingi naman. Okay, the right answer. Tama yata ang mga sagot nila. Pare-parehas ang sagot nila. Dahil ang tamang sagot ay letter... Ayan, C. Concubine. At last number... Yan, bago umiral ang blank sa Japan, may karapatan ang parehong anak na babae at lalaki na magmana ng mga ari-arian ng mga magulang. A. Legalismo. B. Feudalismo. O letter C. Sosyalismo. The right answer is... Yan, may sagot na kaagad. Si Kerubin, si Richard, si Tutor Je. Ayan, si Marvin.
Ayan. Andrea, the right answer is letter, ayan, it's letter B o feudalismo. Yan. Kaya kung titignan natin, salamat sa inyong pakikiisa. Sino ba ang naka-perfect dito? Yan. Kaya hindi, show your scores. Yan. At habang iniintay ang kanilang mga scores, meron akong iiwan na gawain sa inyo. Panuto, lumikha ng isang tula na patungkol sa kalagayan at tungkulin ng kababaihan sa paniniwala, pamilya at lipunan sa kasalukuyang panahon. Isulat ito sa isang malinis na papel. Wow! Sabi dito ni Lawrence, 4/5. Donna, si Tutor Micah, 4/5. Samantha Blasi, 5/5. Bianca Cherubin, 4/5. Alriza, 5. Perfect din. Ayan, uulitin ko. Lumikha ng isang tula na patungkol sa kalagayan at tungkulin ng kababaihan sa paniniwala, pamilya at lipunan sa kasalukuyang panahon. Isulat ito sa isang malinis na papel at paki-PM sa akin. Okay? My name is Arlene Rimarin. Yun yung account ko. Arlene Rimarin. Okay? So, with that, maraming salamat sa inyong pakikinig, pakikiisa, at pagsubaybay sa atin.